Hello mga kahabi, welcome back sa aking aviary. Kamusta kayo? Back to Tagalog muna tayo mga kahabi kasi hindi masyadong efficient yung pag-i-English natin. So, pero mga kahabi, yung ano ko na yun, yung intention ko doon ay mapalawak yung ano natin. Mapalawak yung ano natin mga kahabi, yung mga audience, no? Mapalawak yung reach, no? Kumbaga, ang inspirasyon ko dati na si Dexter's World. Tapos recently si Albert's Gabi Adventure. So, ganun yung inaano ko. Ganun yung tinatry kong i-replicate. Pero, I guess it's not for all mga kabi, no? So, siguro, maglalagay na lang ako ng subtitle instead of dialogue na English, no? So, mga kabi, kamusta? What's good? Today, mga kabi, share ko lang. Pagdating ko rito sa aviary, napansin ko, itong cage na to nakabagsak dito. Hindi ko alam mga kabi kung ano. Hindi ko alam kung ano nangyari kasi nga wala ako dito kanina. Do kagabi pinuntahan ko naman to. Okay naman sila. Pumunta rito, nakabagsak na yung cages mga kabi. To, nakabagsak na tong cage na to, especially this one. Siguro sa bigat, ewan ko pwedeng sa bigat, pwedeng sa sinray laruin ng pusa. Well, anyways, the bad news is mga kahabi, bukas to kasi meron tayo itong Alps pair ng green opaline fisher. Sadly mga kahabi, wala na sila. Diba? Wala na sila eh. Though, hindi ko sinasabing hindi ako nangihinayang, pero hindi ko rin naman sasabihin iindahin ko to. No, kumbaga, okay lang. I mean, no point in crying over spilled milk mga kahabi, no? Yeah. So, ayan. Dito sila nakalagay nung nakaraan eh. Ayan dyan. So, nung naraglag tong cage, bumitaw tong pagkakakabit na itong nest box doon sa cage na to. Well, yan talaga. I mean, partly, no? Ako ang may negligence ko rin kasi hindi ko sinecure yung nest box na maayos una sa lahat. Kasi kumpiyansa ako dahil set up ko to dati na eh. Tapos hindi ko na check, no? Marami akong chance na i-improve yung pagkakakabit ng cage or pagkakakabit ng nest box, pero hindi ko ginawa dahil na overconfident ako. So everything ito my fault mga kabi. So, buti na lang mga kabi, at least hindi yung mga Goldens yun na wala. I mean, mas ano kasi ako sa Goldens ngayon mga kabi, mas naka-focus ako sa pag-aalaga nitong mga Golden Finch. Ayan. Yung sa Alps kasi noon, medyo natakam lang ako doon eh, medyo na ano lang ako. Parang gusto ko lang i-heal yung inner child, yung ako noong 2016 na hindi ko siya mabili. Nagkaroon na rin ako sa wakas. Sayang lang hindi natin na-i-breed. Though meron pa naman tayo dito. Itong dalawang green dito kasi lagi sila magkasama. Yun nga lang, sa kapako kasi pareho silang hen. Though I might be wrong. Okay. So try natin silang ilagay doon. So ayan mga kabi, hinuli ko muna yung mga opaline natin doon sa flight. Ayan, lagay natin sila dito. Yan muna, try natin pagparisin to. Though nakita ko naman sa sa flight cage na to eh. Nagsusubuan. Ayan, lagay natin yun dyan. Yun nga mga kabi, so medyo lumayo na tayo sa lumayo na tayo sa aking content na gusto kong gawin ngayong araw, pero tutuloy pa rin natin yun. So mga kabi, today sa vlog na to, okay, since meron tayong bagong pares, ayan. So ngayon mga kabi, gusto ko lang mag-share, no? Ito yung secret ko sa pag-breed ng African lovebirds, no? So ewan ko lang kung may mga gumagawa na nito. Sa akin kasi effective to mga kabi, no? Yung kapag meron akong ibon na ayaw mag-breed, no? Kahit pair na sila, ayaw pa rin nila mag-breed.
tinatry kong ibudol mga kahabi. Tinatry ko silang ay ano, tinatry ko silang i-encourage, tinatry kong i-condition yung mga isipan nila mga kahabi para mag-breed. No? Tinitrick ko sila kumbaga. So mga kahabi, ano yun? Tara, pag-usapan natin. So mga kahabi, meron ka bang pair na ayaw mag-breed, no? O kaya meron kang banded pair pero ayaw pa magtuloy sa pagiging true pair, mga ganun. O kaya meron kang pinagpapares, tapos medyo mapakipot yung ano, yung hen, no? So ito mga kahabi, ito yung strategy or ito yung diskarte ko para mag-pair yung ibon or mag-encourage na mag-mate sila. Okay? Or mag-breed. So mga kahabi, ginagawa ko, kagaya nito, meron akong ganyan. Ang ginagawa ko mga kahabi, nilalagyan ko sila agad ng source of nesting material. So sa lagay nito, nilalagyan ko sila ng malunggay. So, nilalagyan ko sila ng malunggay sa cage. Okay? Ang ugali kasi ng mga albs mga kahabi, mahilig sila magkukot-kot, lalo na kapag gusto na nilang mag-breed. Mapapansin mo yun, kapag wala silang nesting material sa loob ng cage, kagaya nung previous pair, ang ginawa niya, inangat-ngat niya yung mga available na pwede niyang gamitin, like perch, diba? Yung perch, minsan nauubos yan ng mga breeding pair ng African lovebirds, lalo kapag wala silang makuha ibang source ng nesting, no? Tapos minsan, nagtataka ba kayo or di ba kayo nagtataka bakit yung ibang nest box na binibenta sa market, bakit meron siyang guard na aluminum, no? Sa kagaya na to, meron siyang aluminum guard sa mga kanto niya, sa mga pwedeng ngat-ngatan. So mga kahabi, kasi ang mahal kasi ng nest box, tapos mauubos lang ng ibon sa pagiging gagawin niyang nesting material. So ang daming nauso yung ganito sa albs, yung merong aluminum. So yun mga kahabi, ang ginagawa ko, nilalagyan ko sila ng nesting material, either sanga ng malunggay o kaya palapa, no? Yun. So sa ganung mga kahabi, sa ganung paraan, sa ganung ginagawa ko, na-stimulate mga kahabi yung instinct ng ibon na mag-breed, no? Hindi ko sasabing effective to every time mga kahabi, pero doon sa mga pair ko nung nag-aalaga pa ako ng African lovebirds, kapag ayaw mag-breed o kaya pag pinagpapares ko pa lang, tapos parang urong-sulong yung pagpapares nila, ginagawa ko mga kahabi, nilalagyan ko sila ng nesting material. Yan, nilalagay ko lang sila dun sa baba. Nilalagay ko lang sila sa baba ng cage, sa flooring. Kasi sila na bahala mag-transform nun mga kahabi, sila na bahala maghimay at gawing nesting material, no? So to say. So mga kahabi, yan, isa sa mga secret tips ko. So hindi na siya secret kasi i-share ko na siya sa inyo. Another mga kahabi is yung egg food. Alam niyo yung egg food mga kahabi, yung Orlax egg food o kaya MJRZ, mga ganun. Basta egg food, dry egg food mga kahabi. So yun yung ko mga kahabi, yung isa pa sa mga gamit ko. Ginagawa ko, nilalagyan ko sila ng egg food, no? Hindi ko lang mga kahabi, pero kasi yung egg food synonymous kasi sa mga kahabi sa sa breeding. So nilalagyan ko sila ng egg food, ng Orlax egg food. Tapos effective naman, no? Hindi ko lang masabi kung gaano siya ka-accurate, pero sa experience ko sa pag-aalaga ng African lovebirds, naman siya, na-prove ko na may improvement, na-prove ko na siya, nakakatulong. Tapos isa pa mga kahabi, gusto ng ibon kasi yung abundant sa ma-feel nila na dagis, parang paano ba? Kapag kasi inamahal mo yung ibon mo, para bang nararamdaman nila na parang inaalagaan mo talaga sila. Kunyari, yung pagkain nila, hindi kapos. Kumbaga yung pagkain na binibigay mo sa kanila, enough or sobra ng kaunti. Yung tubig nila laging malinis, ganon.
parang ini-spoil mo sila, kumbaga, yun yung pangatlo. So, ini-spoil mo sila, though hindi mo naman syempre bababaran ng pagkain na sobrang dami kasi ang mga African lovebirds prone sila sa sapola. So ganun mga kahabi, no? Ano mo lang sila, i-spoil mo lang sila, laging malinis ang tubig, vitamins every now and then, yung seeds nila good quality, magaganda yung mix mo. So kapag ganun mga kahabi, parang na-encourage yung ibon na mag-breed kasi parang nararamdaman nila, oy, sapat yung supply dito sa pagkain, sapat yung supply nila sa pagkain para mag-breed, no? Ganun kasi sila sa wild mga kahabi, hindi nyo na itatanong. Sa wild kasi mga kahabi, sa mga African lovebirds, syempre sa Africa sila, kapag drought o tagtuyot, wala masyadong tumutubong plants. So pag wala masyadong tumutubong plants, wala rin masyadong nagbubunga, no? Kapag naman umulan, nagiging abundant na yung food supply nila at tubig. Ngayon mga kabit, tinitake nila yung chance na yun para mag-breed kasi nalalaman nila, sabi sa kanila ng instinct nila, sapat yung supply natin, makakapag-breed tayo, no? Ganon. So yun yung isa mga kahabi, no? Yun yung mga teknikan ko dito sa aviary, sa pag-breed na African lovebirds most specifically. So tinatry ko siyang i-apply dito sa pag-aalaga ng ng golden finches. Ayan na, ito nyo, nesting. Ayan, nakakotin nila. Ito, hinakot na niya. Ayaw ko kung siguro to molting yung hen. Antay lang mo tapos siguro yung molting na ito, magbe-breed na to. Ito, lapit na to mga kabi, nakaamoy-amoy ko na to eh. Compare na to, lapit na to. Yan. Akala ko wala ibon sa taas, kinabahan ako. Sa flooring lang pala ng cage. Pag tingnan mo kasi rito, hindi mo makikita eh kapag wala sila sa perch. Ayan. So I guess yun lang mga kabi. Try nyo yung mga tips ko, no? Sana kung effective sa akin, sana effective din sa inyo. Though hindi ko maigagaranti kasi nga case to case basis yan, iba-iba. Last thing pala mga kabi, kapag meron kayong pair na nagbe-breed na, kunwari, nesting na o kaya may egg na, try nyo silang itabi yung cage na, try nyo itabi dun sa pair na gusto nyo i-encourage mag-breed. Kunwari ito, meron ka ritong pair na nagbe-breed na, nag-itlog na, nesting or what not, tapos meron ka ditong pair na hindi pa. Okay, pagtabihin mo mga kahabi, pagtabihin mo silang ganyan, no? Next to each other yung cage. Uso kasi dito sa mga African lovebirds yung inggitan eh. Do hindi lang sa African lovebirds, ganun din kasi sa sa parakeet or sa mga budgies, ganun din. Parang na-encourage sila kapag yung kapitbahay nila nakita nilang nagme-mate, kaya nakita nilang nagne-nesting, ginagaya nila, na-encourage silang manggaya. So, yun lang mga kabi. Sana may natutunan kayo ngayon sa vlog na to. So, English subtitle muna tayo, hindi muna tayo mag-English language dito sa pagbablog kasi mas natural nga naman. Tsaka na lang siguro in the future tayo mag-English ulit. So I guess yun lang mga kabi. Like this video mga kabi kung na-enjoy nyo ang panonood, at subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Comment down below kung meron kayong gustong i-add, meron kayong gustong i-share, meron kayong gustong itanong, no? At share this video mga kabi para lumaki pa yung community natin. And I guess yun lang for today. Gaya lagi ko sinasabi, ingat lagi, God bless, and happy bird keeping.